Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Ang layunin ko ngayon ay tulungan kayong maunawaan ang perimenopause at menopause. Kung ano ang nangyayari sa katawan, ano ang mga karaniwang sintomas at paano ito pangasiwaan. Hindi po kailangan ng medical background. Ipapaliwanag ko ang lahat sa simple at malinaw na paraan. Maganda ang topic na ito, lalo na't importante ang women's health. Ang perimenopause ay ang transition stage bago ang menopause. Kumbaga, ito ang unang nangyayari bago ang menopausal stage. Ito ang panahon kung kailan nagbabago-bago ang hormones at nagsisimula ang mga sintomas. Karaniwang nagsisimula mula age 40 to 50, pero pwedeng mas maaga o mas late. Ano ang hormones? Ang hormones ay ang mga chemical messengers ng katawan na nagkokontrol ng mood, regla, pagtulog at marami pang iba. Sa perimenopause, ang hormones na estrogen at progesterone ay nagiging hindi regular ang level. Ano naman ang menopause? Ang menopause ay ang permanenteng pagtigil ng regla. Ang isang babae ay nasa menopause kapag 12 months nang walang menstruation. Karaniwang edad ay 51 years old pataas. Pero pwedeng mas maaga at pwede ring mas late. Meron din tayong tinatawag na post-menopause. Ito ay ang stage o panahon pagkatapos ng menopause. Tumitigil ang mga periods at maaaring mag-iba ang sintomas. Ang estrogen, ang pangunahing hormone na bumababa sa perimenopause at menopause. Ito ang hormone na nakaapekto sa regla, bones, puso, mood, vagina at utak. Kapag bumaba ang estrogen, nagiging irregular ang menstruation. Nagkakaroon ng hot flushes. Nagbabago ang mood. Nag-iiba ang pagtulog. At nagbabago ang vaginal lubrication. Meaning may nangyayaring pagkabanas o dryness. Ang mga karaniwang sintomas ay ang pagkakaroon ng irregular periods. Mas maikse o mas mahaba ang pagitan ng regla. Mas madami o mas konti ang dugo. Nagkakaroon din ng hot flashes at night sweats. Nagkakaroon ng biglaang init sa katawan, kadalasan sa mukha at dibdib, na may pawis at pananabik. Nagkakaroon ng night sweats, pagkapawis sa gabi na nakakasira sa tulog. Nagkakaroon ng mood changes, mas madaling ma-stress, mairita, o malungkot. Hindi ito dahil mahina ka, ito ay dahil sa hormonal imbalance. Nagkakaroon ng sleep problems, hirap makatulog, o madalas magising sa gabi. Nagkakaroon ng vaginal dryness or pain. Mas kaunting natural lubrication, maaaring magdulot ng hapde o sakit sa pagtatalik. Changes in libido. Ang libido ay tinatawag nating sexual desire. Pwedeng bumaba ito o tumaas. Nagkakaroon ng weight gain or nagkakaroon ng body changes. Mas mabilis tumaba sa tiyan dahil sa hormonal changes. At nagkakaroon ng memory lapses. Meron tayong tinatawag na brain fog na mas madaling makalimot at hirap mag-focus. Tandaan, iba-iba ang nararanasan ng bawat babae. Ang iba, halos walang sintomas. Ang iba naman ay mas malakas ang epekto. Magpatingin sa doktor kung sobra ang pagdurugo. Halimbawa, nagpapalit ka ng pad or tampon every 1 to 2 hours. May pagdurugo pagkatapos ng menopause. May biglaang matinding mood changes. Hirap sa araw-araw dahil sa sintomas. At may pananakit ng dibdib o mabilis na pagbabago ng timbang. Walang iisang test para sa menopause. Nalalaman ng isang doktor na may menopause ang isang babae dahil sa symptoms. Ito ang pinakamahalaga. At edad ng babae at menstrual history. At mga blood test. Minsan, para malaman o tingnan ang hormonal levels.
pero hindi laging kailangan. Para sa mga babaeng nasa perimenopausal at menopausal stage, kailangan nila ng regular exercise. Nakakatulong ito sa mood, tulog, bones at timbang nila. Kailangan magkaroon ng balanced diet. Kailangan ng mas maraming gulay, prutas, whole grains, at kailangan magbawas ng sugar intake. Hydration. Uminom ng sapat na tubig. At kailangan ng mas effective na stress management, kagaya na lamang ng meditation, prayer, at breathing exercises. Nakakatulong din sa hot flushes ang pagkakaroon ng cool environment. At kung ikaw ay naninigarilyo, dapat ito ay tigilan na dahil ang paninigarilyo ay nagpapalala ng sintomas ng menopause at perimenopause. Maraming treatment ang pwedeng i-consider ng inyong doktor, tulad na lamang ng hormonal replacement therapy or HRT. Ito ay ang pagbibigay ng estrogen at minsan progesterone upang bawasan ang hot flushes at vaginal symptoms. Hindi ito para sa lahat. Kailangan ng evaluation ng inyong doktor. Meron din namang mga non-hormonal medications. May ilang gamot para sa hot flushes, anxiety, or mood changes kahit hindi ito hormone. Pwede rin ang vaginal estrogen para sa dryness at discomfort. At kung kailangan, pwede ring uminom ng mga supplements kagaya ng calcium at vitamin D para sa buto, lalo na dahil bumababa ang estrogen na proteksyon para sa mga buto. Normal lang ang makaramdam ng pagkalito, takot o lungkot. Mahalaga ang open communication sa partner at family. Maraming kababaihan ang dumadaan dito. Hindi ka nag-iisa. Support groups at counseling ay malaking tulong. Ang perimenopause at menopause ay natural at normal na bahagi ng buhay ng isang babae. Hindi ito katapusan ng pagiging productive, active, o feminine. Sa tamang impormasyon, lifestyle changes, at suporta, maaaring maging malusog, masaya, at empowered ang mga kababaihan sa yugtong ito. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.